Namutla ang may-ari ng ospital nang makita ang baguhang nurse. Kahawig na kahawig nito ang sarili nang siya'y dalaga pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mama! Mama! Agad na napatigil sa pagtatype sa laptop si Abigail noong marinig niya ang boses ng kanyang anak. Nang hanapin niya kung saan ito nanggagaling, ay agad siyang napatingin sa kanilang hagdanan. Napangiti na lamang siya nang makita niya ang kanyang anak na tumatakbo pababa rito. "Busy po ba kayo?" tanong nito sabay upo sa katabing upuan ng ina. "May tinatapos lang ako, anak," nakangiting tugon ni Abigail. "Bakit? Ano ba yan?" "Gusto ko lang po sanang magpatulong sa assignment ko," tugon ng bata. "Ano ba yung assignment mo?" tanong ni Abigail. "Gagawa po kasi kami ng story kaso wala po ako maisip." Malungkot na wika ng bata. "Okay lang po ba kung magpatulong po ako sa inyo?" "Aba, syempre naman," nakangising sagot ni Abigail bago mapatingin sa isang picture frame na kung saan naroon ang kanyang larawan kasama ang kanyang dalawang nanay. "Alam ko na, may naisip na ako," nakangising bulong ni Abigail sa kanyang anak. "Magkukwento ako tungkol sa isang prinsesa at kanyang dalawang mahal na ina." "Po?" gulat na tanong ng kanyang anak. "Posible po bang magkaroon ng dalawang nanay ang isang prinsesa?" "Abay, oo naman," tugon ni Abigail. "Base ito sa totoong pangyayari Isinarado ni Abigail ang kanyang laptop at saka humarap sa kanyang anak. Noong unang panahon, may isang sanggol na natagpuan sa isang abandonadong bahay. Umiiyak ito. Mag-isa lamang. Agad na napakamot sa ulo ang kanyang anak at nagtaka. "Bakit naman po mag-isa lang yung bata?" tanong nito. "Wala po ba siyang mga magulang?" Napangisi si Abigail, sabay gulo ng mga buhok nito. "Ikukwento muna ni Mama, okay?" "Good morning, Tessa!" Bati ng isa sa mga kapitbahay ni Tessa na si Willa, na kasalukuyang nagdidilig ng mga halaman. "Good morning din! Gumaganda ka yata Bati ni Tessa sabay tawa. "Ay nako, syempre no! Ganito talaga kapag in love!" Sambit ni Willa, sabay hawak sa kanyang buhok. Agad na nagpakita ng nandidiring ekspresyon si Tessa. Dahilan para matawa si Willa. "Ito naman kaya laging mapait ang araw-araw mo Walang bahid ng karumaromansa yung buhay mo." "Hindi ko kailangan ng romance sa buhay ko," pagdidiin ni Tessa. "Abay, kaya ko mabuhay mag-isa. At saka, hindi lang naman pag-aasawa ang pwedeng tahakin na daan ng babae. Alam ko naman na strong independent woman ka, ate. Ang sinasabi ko lang naman," napahawak si Willa sa balikat ng kaibigan at napabuntong hininga. "Baka mamaya mamatay ka na hindi mo nararanasan kung paano umibig. Nakakalungkot yun, for sure." "Ay naku Willa, tigilan mo nga ako," nakangising tugon ni Tessa. "Sapat na yung nararamdaman kong kilig sa mga palabas ng Kathniel, "Ay nako, sige, sinabi mo yan," tugon ni Willa, sabay lapag ng kanyang pandilig sa isang lamesa. "Mag-iingat ka papuntang school, ha?" "Oo, bes. Bye!" Paalam ni Tessa, sabay lakad palayo. Lagi siyang naglalakad patungo sa eskwelahan at hindi iyon isang problema dahil para bang isa na rin itong uri ng exercise sa kanya. Sa hindi kalayuan ay napansin niyang napakaraming tricycle ang nakaparada sa daan at magiging delikado ang kanyang paglalakad
kung patuloy niyang tatahakin ang daan na ito. Dahil dito ay kanyang napagdesisyonan na tumungo na lamang sa kabilang daan na kung saan ay mas malawak ang daanan. Hindi siya madalas dumaan dito, ngunit kabisado niya ang bawat pasikot-sikot. Maya-maya ay agad siyang natigilan noong may narinig siyang sanggol na umiiyak. Agad siyang napatingin sa paligid dahil parang wala naman siyang nabanaag na taong dumaan. Sinundan niya kung saan ang gagaling ang tunog at laking gulat niya noong makita niyang nakahiga ang sanggol na ito sa may isang parte ng hagdanan sa isang abandonadong bahay. Siya ay napatingin muli sa paligid at nagtaka dahil walang katao-tao. Dahil dito ay kanyang napagdesisyonan na kumatok sa pinto ng abandonadong bahay. "Tao po! Tao po!" panimula ni Tessa at saka nagsimulang kumatok. Ilang minuto ring kumatok si Tessa, ngunit wala ni isang nagbubukas. Dahil dito ay napabuntong hininga siya at napagdesisyon ng pulutin ang bata at titigan ito. Walang ideya si Tessa kung dapat nga bang kunin niya ang bata o iwan na lamang dito. Sobra siyang nag-aalala sa maaaring sapitin ng sanggol kung sakali mang iwan niya ito rito. "Bakit po walang prinsipe yung Reyna?" tanong ng anak ni Abigail. "At saka po, kinuha ba niya yung sanggol? Kawawa naman siya." Katulad niya nung sinabi nung Reyna, kaya niyang mabuhay mag-isa. At saka, hindi lang naman pag-aasawa ang pwedeng tahakin na daan ng isang babae, anak. Pero hindi po ba siya nasasa dahil mag-isa lang siya sa buhay? Malungkot na bulong ng anak ni Abigail. "Tristan, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang isip. Iba-iba ang binibigyang importansya ng mga tao sa paligid natin. At ganoon talaga. Iba-iba ang nagpapasaya sa atin. At normal lang yun." Nakangising sagot ni Abigail. Ganun po ba?" Tumatangong bulong ni Tristan. "Paglaki ko po, ano po kaya yung bagay na bibigyan ko ng sobrang importansya?" "Hindi natin alam," sagot ni Abigail. "Sa ngayon, dapat enjoyin mo muna yung pagiging bata mo dahil napakabilis lang ng panahon." Agad na napangiti si Tristan. Ano pong sunod na nangyari nung kinuha niya yung sanggol? "Abay Tessa, sino itong sanggol? Hindi ka tumuloy sa pagpasok ngayon?" Gulat na sigaw ni Willa. Halos mabitawan ni Tessa ang hawak niyang baso noong marinig niya ang pagkatinis-tinis na boses ng kaibigan. "Diyos ko, Willa! Muntik ko nang mabitawan tong baso ko dahil sa boses mo." Saad ni Tessa, sabay patong sa lamesa ng basong hawak niya. "Hindi na ako tumuloy dahil sa batang yan." "Pamangkin mo ba to?" tanong ni Willa. "Kasi alam kong napaka-imposible na sa'yo ang batang ito." Agad na napangisi si Tessa habang inaayos ang mga papel ng kanyang mga estudyante. "Nakita ko yan sa may abandonadong bahay na nadaanan ko." Bulong ni Tessa, sabay kuha ng kulay pulang ballpen sa kanyang bag. "Ano?" sambit ni Willa, sabay buhat sa sanggol. "Nakita mong batang to sa may abandonadong bahay? Ano namang pumasok sa isip mo at dinala mo to dito?" Mag-isa lang siya at walang tao sa paligid noon," sagot ni Tessa, sabay check sa mga papel ng kanyang mga estudyante. "Naawa ko kaya pupunta ako sa barangay mamaya at ipagtatanong ko kung may nawawalan ba ng sanggol." "Ay sus ko!" sigaw ni Willa. Paano pala kung may bumalik doon at hinanap ang sanggol? Paano kung mamaya'y aswang to? Diyos ko, bakit ka ba nagpapadalos-dalos?" "Ano ka ba naman, Willa?" bulong ni Tessa, sabay usog ng mga papel. "Kita mo namang mag-isa yung sanggol doon. Nagmagandang loob lang naman ako. Paano kung mapano yun doon?" "Ay hindi mo naman kasalanan yun. Dahil hindi naman sa'yo tong bata in the first place.
Sagot ni Willa, sabay titig sa bata. Mukhang anak mayaman oh. Ang ganda niya oh. Lahat naman ng sanggol magaganda at gwapo. Sagot ni Tessa, sabay type sa kanyang laptop. Hindi kayo. Sagot ni Willa, sabay lapag sa batang binuhat niya. Ako, nung bata ako. Napakatsaka ko daw, sabi ng mga tito-tita ko. Fine, sabi mo eh. Nakangising bulong ni Tessa habang patuloy na nagche-check. E paano pala kung walang magsumbong sa barangay na may nawawala silang anak? Tanong ni Willa sabay upo sa tabi ng kaibigan. Anong gagawin mo rito sa bata? Eh di palalakihin ko. Bulong ni Tessa habang nagtatype sa laptop. Anong sabi mo? Gulat na sambit ni Willa. Hindi ka nga nag-asawa tapos magkakaroon ka ng responsibilidad sa batang hindi mo naman kilala? Nahihibang ka na ba? Hindi ko naman alam kung kanino ko to ibibigay eh. Napakamot si Tessa sa kanyang noo. Hindi ko naman alam kung kaninong anak to. At wala namang nakasabit na kahit ano sa lampin niya. Napabuntong hininga si Willa at napakapit sa balikat ng kaibigan. Okay, sige. Dahil kaibigan kita, tutulungan kita sa pagpapalaki ng batang to kapag nagkataon. Bulong ni Willa. Kasi syempre alam ko naman kung gaano kahirap ang pagpapalaki ng bata. Lalo na't mag-isa ka lang. Salamat, Bes. Bulong ni Tessa sabay hawak sa kamay ng kaibigan. You're always welcome. Bulong nito sabay tingin sa sanggol na natutulog. Grabe mama, ang bait naman nila. Bulong ni Tristan. Sana marami pang katulad nila sa mundong to. Aba, oo naman anak. Nakangising sagot ni Abigail. Maraming katulad nila sa mundong ito. At pwede ring maging isa tayo sa kanila. Nahanap po ba nila yung magulang ng bata nung araw na yon? Tanong ni Tristan. Hindi eh. Malungkot na sambit ni Abigail. Pero kahit ganun, unti-unting napamahal sila sa bata. Ano po sunod na nangyari? Tanong ni Tristan. Hay nako, ang asim-asim mo na. Sigaw ni Tessa habang pinupunasan ang likod ng batang si Abigail. Baka mamaya ubuhin ka niya. Naku talaga tong batang to. Te, ang OA mo naman. Sausaw ni Willa, sabay lapag ng pulbo sa tabi nila. Hayaan mo na yung baby girl natin. At least na-enjoy niyang pagiging bata niya. Maganda sa ating health ang paggalaw ng bongga. Opo, sabi po ng teacher namin, nakakatulong daw po yung paggalaw ng bongga para malayo po sa sakit. Bwe, asar ni Tessa. Teacher din naman ako, no? Pero wala akong sinasabing ganyan sa mga estudyante ko. Gaga, math teacher ka, hindi ka naman PE teacher. Sabat ni Willa. Agad na nanlaki ang mga mata ni Tessa nung marinig na magmura ang kaibigan. Uy, sabi ko sa'yo diba? Huwag kang mumura sa harap ng bata. Naku, isasako talaga kita. Pabulong na wika ni Tessa. Dahilan para tumawa si Abigail. Ay, oo nga, sorry. Agad na napahawak si Willa sa kanyang bibig. Nagluto pala ako ng sopas. Tara, kain na tayo. Pagyaya nito, sabay tayo. Agad na tumayo ang tatlo at saka nagsimulang kumain ng sopas. Noong matapos na sila sa pagkain, ay agad nilang pinunasan ng bata upang makatulog na ito dahil may pasok pa ito bukas. Habang tinitignan ni Tessa ang bata, habang natutulog ay hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Napamahal na siya sa bata at natatakot siya na baka dumating ang oras na bumalik ang kanyang mga magulang at kunin ang natatanging dahilan kung bakit siya nagpapatuloy sa buhay. Uy,
Bakit ka tulala dyan? Bulong ni Willa habang nagtatype sa laptop. Lalim ng iniisip mo ah. Gusto mo ba ng kapeng pampagising? Hindi na, Mars. Sagot ni Tessa, sabay suot ng salamin. Natatakot lang ako sa mga bagay na maaaring mangyari. Katulad ng? Tanong ni Willa. Baka bumalik ang totoong mga magulang ni Abigail. Napainom ng tubig si Tessa at napabuntong hininga. Baka bigla siyang kunin sa akin. Trust me, hindi yan. Pagpapakalma ni Willa. Besides, ilang taon na nakalipas. Malamang kung nandito pa yung magulang niya, matagal na sana siyang nakabalik doon. Pero syempre, alam mo namang hindi mo maaalis sa akin na mag-alala. Tugon ni Tessa. Ganon yung madalas mangyari. Babalik sila kapag malaki na yung anak nila. Pero sino bang nakakaalam na hindi mo nakaano-ano yung batang yan? Bulong ni Willa. Wala naman, hindi ba? Lahat ng tao sa baryo ay kilala si Abigail bilang pamangkin mo. Kung meron mang pumunta rito at makita ang batang yan, mga kabaryo na natin ang magsasalita para sa'yo. Ngumiti na sana si Tessa, ngunit may pinahabol si Willa. Pero sis, kung sakali man na dumating ang magulang niya, baka naman pwedeng huwag mong ipagkait sa kanya ang pagkakataong makilala sila. Agad na naglaho ang ngiti ni Tessa at napainom ng tubig. Paano kung mas piliin ni Abigail yung mga magulang niya kapag dumating ang panahon na yan? Nag-aalalang bulong ni Tessa. Wala na tayong magagawa dun. Ganon talaga. Sagot naman ni Willa. Kailangan maging handa ka na lang siguro kung sakali man na dumating ang pagkakataong yun. May karapatan ba akong tumanggi? Tanong ni Tessa. Kasi naman bakit nila iniwan yung bata sa abandonadong lugar na yun? Baka may dahilan yun. Imposibleng wala. Sagot naman ni Willa. Sa tingin ko, wala sa'yo ang desisyon kung hindi na kay Abigail. Siya ang dapat na magdesisyon kapag dumating ang panahon na yan. Napabuntong hininga si Tessa at napatango. Siguro tsaka ako na lang iisipin kapag dumating ng pagkakataong yun, no? Bulong ni Tessa. Sa ngayon, aalagaan ko muna si Abigail at ibibigay kong lahat ng pangangailangan niya. Grabe! Kapangalan niyo po pala yung baby? Manghang tanong ni Tristan. Ang galing naman po. Anong nangyari nung sunod? Madalas na mabuli yung prinsesang si Abigail dahil madalas ipagkalat ng mga ibang estudyante na ampun siya. Kwento ni Abigail. Pero hindi naging hadlang kay Abigail yon dahil alam naman niyang ampun talaga siya at hindi niya kinakahiya iyon. Dahil alam niyang mahal na mahal siya ng reynang si Tessa at tita niyang si Willa. Ang tatag naman po niya. Bulong ni Tristan. Sobra. Bulong pabalik ni Abigail. Hello! Kompleto na ba kayo sa grupo nyo? Tanong ni Abigail habang hawak-hawak ang kanyang papel na may illustration. Pwede pa bang sumali? Sorry. Bulong ng isa niyang kaklase. Bawal kasi dito yung walang magulang eh. Eh di pwede pala ako. Tanong ni Abigail. May magulang naman ako ah. Alam mo kung anong gusto kong sabihin, Abigail. Dagdag pa ng kaklase niya. Huwag kang magsyunga-syungahan, please lang. Abi! Agad na napalingon si Abigail nung may tumawag sa kanya. Dito ka na lang sa amin. Agad na napangiti si Abigail at tumingin sa isa niyang kaklase. Sige, doon na lang ako.
Bulong ni Abigail at saka nagpatuloy sa paglakad patungo sa lalaking nakasalamin. Salamat, bulong niya sa lalaki. Agad na tumango ang binata at nilatag na ang binili nitong Manila paper. Nagsimula na itong mag-discuss kung ano ang kanilang gagawin para sa groupings na yon. Hindi alam ni Abigail kung bakit napakasaya ng pakiramdam niya habang katabi ang binata at habang pinapakinggan nitong magsalita. Hindi niya maiwasang magnakaw ng tingin habang seryoso itong inilalatag ang kanyang mga ideya. Ganda yata ng ngiti mo ngayon tanong ni Tessa nung makauwi siya ng galing school. Kamusta ang school? Agad na nagpakita ng isang napakalawak na ngiti ang bata at saka sumagot. Okay naman, Mama. Kanina sa groupings, sinabihan ako ng isa kong kaklaseng matalino na sa kanila lang ako grumupo. Anong sabi mo? Tanong ni Tessa habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Umagri po ako. Tapos ano? Tanong ni Tessa. Parang kumabog po yung puso ko. Nakangiting sambit ni Abigail. Dahilan para matawa si Tessa. Hay naku bata ka. Alam mo na ba kung anong pakiramdam ng kabog-kabog na yan Natatawang sagot ni Tessa. Baka naman gutom lang iyan, anak. Nako, dalaga ka na nga talaga. Busog pa ako noon, wika ni Abigail. At saka Mama, ang gwapo pala niya sa malapitan. Ngayon ko lang siya nakatabi. Lagi kasi kami magkalayo ng upuan. Enjoyin mo na lang yung crush na yan, wika naman ni Tessa. Basta tandaan mo laging sinasabi ko sa'yo, ha? Opo, Mama. Bawal mo na mag-boyfriend at dapat mo nang magtapos. Nakangising sagot ni Abigail. At saka mukhang malabo naman na magustuhan niya ako Bakit naman malabo? Tanong ni Tessa. Ang ganda-ganda mo kaya anak at napakatalino mo pa. Binubola niyo lang ho ako Natatawang sambit ni Abigail at saka nagpatuloy sa pagsusulat sa kanyang notebook. Hindi Nung unang nakita ka namin dati ni Tita Willa mo, napakaganda mo na noon pa. Wika ni Tessa habang kumukuha ng damit sa kanilang drawer. Kaya sabi nga ni Willa, baka anak mayaman ka daw. Baliwala lang ho yung yaman kung tatratuhin lang nila ako na parang basura. Bulong ni Abigail habang nakatingin sa kanyang notebook. Kaya laking pasasalamat ko ho talaga sa inyo at kinuha niyo ho ako. Dahil kung hindi, naku, malamang baka nasa kabilang buhay na ako ngayon. Anak, masamang magtanim ng galit. Malay natin, may dahilan pala yung mga magulang mo kung bakit kanila iniwan doon. Wika ni Tessa. Hintayin natin, malay mo dumating sila bigla at ipaliwanag kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Bahala sila. May halong inis na sagot ni Abigail. Iniwan nila ako, kaya hindi ako sasama sa kanila. Hindi alam ni Tessa kung bakit para bang natanggalan siya ng tinik sa lalamunan. Noong narinig niya ang mga sinambit ng dalaga, ay para bang nakaramdam siya ng saya na kahit dumating pa ang kanyang mga tunay na magulang, ay hindi siya sasama. Ngunit kanyang naisip din na para bang nagiging makasarili siya. Kailanman ay ayaw niyang ipagkait sa mga magulang ni Abigail ang pagkakataon na makilala ng lubusan ng kanilang anak. Abigail! Agad na napalingon si Abigail nung marinig niya ang kanyang pangalan. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso nung makita niya si JR, ang lalaki nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Huy! Bati ni Abigail. Bakit ang aga mo yata ngayon? Tanong ni Abigail habang nagpatuloy sa paglalakad. Ikaw ang dapat kong tanungin yan Bulong ni JR
noong naging magkasabay na sila sa paglakad. Lagi ka kayang late pumasok? Uy, hindi ako late no. Natatawang sagot ni Abigail. Sadyang maaga lang pumasok yung first teacher natin. Aba, isisisi mo pa talaga sa teacher natin. Asar ni JR. Oo nga pala. May dala ka na bang red marker at 3 Manila paper? Agad na nanlaki ang mga mata ni Abigail nang maalala na kailangan nga pala niyang magdala ng mga kagamitan para sa kanilang groupings. Simula noong yayain siya ni JR na sumama sa kanilang grupo sa isang subject, ay lalo pa silang naging malapit sa isa't isa at naging magkagrupo sa iba pang mga subject. Oh my gosh, nakalimutan ko! Natatawang bulong ni Abigail. Pero lagi naman akong may dalang marker. Wait lang ha, bibili lang ako. Paalam ni Abigail bago humakbang palayo. Maya-maya ay natigilan siya sa paglakad noong hawakan ni JR ang braso niya. At nang tumingin ito sa binata ay agad siyang nagtaka. Huwag ka nang bumili, sambit nito. Nagdala ako ng maraming extra dito kasi feeling ko makakalimutan mong magdala. At tama nga ako. Agad na napangiti si Abigail at inilagay ang 50 pesos sa kamay ng binata. Maya-maya ay binalik agad ng binata sa kamay ni Abigail ang perang ito. Huwag mo nang bayaran. Nakangiting bulong nito. Di namang ganun kamahal to. Hindi maiwasang mapangiti ni Abigail sa sinambit na binata. Parang gusto niyang sumabog sa kilig na nadarama niya. Okay, sabi mo eh. Bulong niya sabay lakad. Anak, excited ka na ba? Nakangising bulong ni Willa habang pumipili ng susuotin. Alam mo, parang mas excited ka pa kay Abigail. Siya yung a-attend ng prom ha? Asar ni Tessa. Ano ka ba? Ba't ka ba nang mabasag ng drip? Tanong ni Willa. Palibhasa, wala atang nagsayaw sa'yo noon sa prom. Agad na nagtawanan ng 3. Hoy, paalala ko lang. Maraming nagtanong sa akin. Pero hindi ako pumayag. Dahil gustong-gusto ko nang umuwi nun. Agad na naghagalpakan kakatawa sina Willa at Abigail sa sinabi ni Tessa. Hindi ako aatin kung hindi lang para sa plus grades, ano? Oh, sige na. Baka umiyak ka pa eh. Bulong ni Willa. Maiba tayo. Abigail, mag-iingat ka ha. Huwag na huwag kang sasama sa kung sino-sino. Yung mga iinumin mong drinks. Siguraduhin mo na ikaw mismo ang kukuha at walang iba ha. Nako, mga lalaki pa naman ngayon. Tama si Willa, mag-iingat ka sa mga lalaki dyan ha. Dagdag pa ni Tessa. Delikado pa naman ang panahon ngayon. Opo, wala pong problema. Sagot ni Abigail. O siya, may make-up na kita dahil anong oras na? Sambit ni Willa nung mapatingin siya sa orasan. Baka malate ka pa eh. Habang naghahanda ang 3 para sa prom ni Abigail, ay bigla silang nagulat noong may bumusina sa labas ng kanilang bahay. Agad silang nagkatinginan at napatingin sa bintana. May isang lalaking lumabas mula sa sasakyan at nakasuot ito ng black and white na suit. Bukod pa rito ay may dala itong bouquet habang naglalakad patungo sa bahay nila. Sino tong gwapong to? Bakit papunta rito? Tanong ni Willa. Si JR po yan, partner ko po. Agad na nagsilakihan ang mga mata ni Willa at Tessa. Partner? Anong sabi mo? Galit na tanong ni Tessa. Agad na natawa si Abigail. Partner ko po sa prom. Hindi partner na boyfriend. Depensa ni Abigail. Kumalma ka ma, grabe ka naman. Agad na natawa ang 3 matapos ang pagpapaliwanag ng dalaga. Nung may kumatok sa kanilang pintuan ay agad na naglakad si Willa at pinagbuksan ang pintuan ng lalaki. Good evening po. Bati nito habang nakangiti. Pansin ni Willa at Tessa ang kinang sa kanilang mga mata
noong magtama ang kanilang mga paningin. Kahit hindi man sila magsalita, ay ramdam nila na may lihim na pagtingin ang dalawa sa isa't isa. Naalala ko noon ganyan din ako kaganda sa prom ko. Bulong ni Willa habang tinitingnan si Abigail na pumasok sa sasakyan ng binata. Agad namang napangisi si Tessa, dahilan para magsalubong ang mga kilay ni Willa. Uy, nakaka-offend ka. Ano nakakatawa sa sinabi ko? Depensa ni Willa. Nagsasabi ako ng totoo, ano? O sige, sabi mo eh. Natatawang sambit ni Tessa, sabay pasok sa loob ng kanilang bahay. Matapos ang ilang taon ay tuluyan ang nakapagtapos ng pag-aaral si Abigail sa kursong nursing. Bukod pa rito, ay graduate siya bilang magna cum laude. Dahilan para magtatatalon sa saya sina Willa at Tessa. Tila ba sulit lahat ng paghihirap na sinakripisyo ng dalawa upang magpatuloy ang pag-aaral ng dalaga. Naku nak, grabe yung graduation speech mo. Naiyak halos lahat ng mga magulang sa paligid namin. Wika ni Willa. Talaga po? Tanong ni Abigail. Ma, maganda ba yung speech ko? Abay, oo naman. Sagot ni Tessa. Hagulgol talaga kami kanina habang tinitignan ka. Nako, sobrang proud kami sa'yo. Akalain mo yun? Hindi ka lang graduate. With flying colors pa. Dahil dyan, kakain tayo sa isang sikat na restaurant. Yaya ni Willa. Agad na nagtatatalon sa saya si Abigail. Samantalang nagtataka naman si Tessa. Teka, wala yan sa usapan natin kanina. Nagtatakang tanong ni Tessa. Akala ko ba sa bahay na lang tayo kakain at magpapadeliver na lamang? Minsan lang naman to, libre ko na. Sambit ni Willa. Ano, aayaw ka pa? Tara na. Takang-taka si Tessa habang naglalakad kasama ang dalawa. Ramdam niyang parang may mali. Kaya pinakiramdaman na lamang niya ang mga nangyayari. Grabe, ang sarap ng ramen nila. Bulong ni Abigail habang umunguya ng noodles. Mas masarap yan kapag magsasabay ka ng side dish. Wika ni Willa, sabay inom ng iced tea. At saka wait lang, may sasabihin pala ako. Agad na napatigil sa pagkain sina Tessa at Abigail. At tama nga ang kutob ni Tessa. Agad nilang binitawan ang kanilang mga chopsticks at tenedor. Maya-maya ay sumilip si Willa sa kanyang bag at may kinalikot. Maya-maya ay ipinakita niya ang kanyang kamay. Agad na nanlaki ang mga mata ng dalawa at napatakip sa bibig. Yes, I am getting married! Bulong niya habang ibinibida ang kanyang kamay na may singsing. I will be marrying my longtime boyfriend. Shucks, magiging housewife na ako. Sabi ko na nga ba't may pasabog ka eh? Nakangiting tugon ni Tessa. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman nalilibre tong babaeng to ah. Bakit nang libre to ngayon? Agad na nagtawanan ng tatlo. Hoy, nanlilibre kaya ako? Depensa ni Willa. Hindi nga lang madalas. Pero at least, parang big time, ganun. Eh di paano ba yan? Hindi ka natitira malapit sa amin. Malungkot na bulong ni Abigail. Kasi syempre mamumukod ka na sa family mo. Hindi ka na namin masyado makakasama. Anak, okay lang yan. Sausaw ni Tessa. Ganun talaga ang buhay. Kung hindi man ngayon, darating talagang panahon na mamumukod si Willa. At saka baby girl, wika ni Willa. Lagi pa rin naman akong bibisita, no? Hindi ko naman kayo kakalimutan. Promise mo yan, Ate Willa, ha? Nakangiting bulong ni Abigail. Hindi mo kami kakalimutan, ha? Abay, wala ka bang tiwala sa napakaganda mong ate, ha?
Importante kayo sa akin. Natatawang sambit ni Wela. Kung hindi kayo importante sa akin, di hindi sana ako laging nasa bahay ninyo at nakikigulo sa mga ganap sa buhay ninyo. At saka isa pa, nasubaybayan kong paglaki mo kasama si Tessa. Pahabol pa nito. Naging malaki ang parte niyo sa buhay ko. At habang buhay ako magiging thankful na dumating ka sa buhay naming magkaibigan. Agad namang nagyakapan ng tatlo at saka nagpatuloy sa pagkain. Kailangan po ba talaga nilang maghiwa-hiwalay? Malungkot na tanong ni Tristan. Hindi po ba pwedeng magkakasama na lang silang palagi? Tristan, anak, ganun talaga ang buhay. Nakangiting bulong ni Abigail. Kailangan din nilang maghiwalay at some point. Dahil hindi pwedeng magkakasama sila forever. Yung Reyna Wela, kailangan magpakasal sa isang prinsipe dahil mahal nilang isa't isa. Hindi po ba sila pwedeng magsama sa isang house? Tanong ni Tristan. Anak, syempre bubuo rin sila ng own family nila. At hindi pwedeng laging kasama sina Princess Abby at Reyna Tessa. Nakangiting sagot ni Abigail. Si Princess Abby po, nahanap niya po ba yung tunay niyang mga magulang? Tanong ni Tristan. Agad na naglaho ang ngiti sa labi ni Abigail at napatingin muli sa isang picture frame. Mama! Agad na napatigil sa pagtatahi si Tessa nang marinig niyang sumigaw ang dalaga. Agad siyang tumayo at nagtungo sa sala. Nakita niyang nakatakip ang bunganga nito habang nakatingin sa kanyang laptop. Anak, anong nangyayari? Tanong ni Tessa habang inaayos ang kanyang salamin. Nakapasa ako sa Ocean Hospital. Yung sobrang sikat na hospital dito sa bayan natin. Nagtatatalon sa tuwa ng sigaw ni Abigail. Agad na nalungkot si Tessa nang marinig ang salitang iyon. Kaya naman agad na napataas ang kilay ni Abigail noong mapansing nanlumo ang ina. Mama, hindi po ba kayo masaya para sa akin? Malungkot na bulong ni Abigail. Bakit hindi po yata kayo masaya? Nako anak, masaya ako syempre para sa'yo. Agad na tugon ng matanda. Kaya lang, malayo yun eh. Malamang kakailanganin mong lumipat ng tirahan na mas malapit doon. Di isasama ko ho kayo. Sabi ni Abigail. Problema ho ba yun? Anak, alam mo naman na napaka-importante ng bahay na ito sa akin. Sagot ni Tessa. Ipinundar ko to ng mag-isa. Nang walang tulong ng mga magulang ko o ng kahit sino. Di dito pa rin tayo titira tuwing off ko. Tanong ni Abigail. Wala akong problema dyan. Lagi tayong may solusyon sa mga bagay-bagay, okay po? Anak naman, alam mo naman nagtatrabaho ako dito sa malapit sa school, hindi ba? Reklamo ni Tessa. Agad na natahimik si Abigail at saglit na napaisip. Di mag-retire na ho kayo. Sagot ni Abigail. Total may trabaho na ho ako. Ako nang bahala sa mga bayarin at gastusin. Panahon niyo na po para makapag-relax. Agad na napangisi si Tessa. Simula nung bata pa siya, ay pinangarap niya na maging guro. Sinabi niya sa kanyang sarili na kung siya ay papipiliin, mas nanaisin niya pang mamatay kaysa tumigil sa pagtuturo. Ngunit totoo nga ang sinabi nila na kapag lumipas na ang panahon, nagbabago ang ating mga perspektibo sa buhay. O siya, sige, bulong ni Tessa. Ayusin ko na muna yung mga papeles at saka ako lilipat sa bibilhin mong apartment, okay? Agad na tumango si Abigail at yumakap sa kanyang ina. Akala ni Abigail ay magiging masaya at magaan ang trabaho niya sa ospital
dahil kilala ito sa pagkakaroon ng magagaling at mababait na mga tao. Ngunit hindi pala. Araw-araw niyang naririnig ang ibang mga nurse na pinag-uusapan siya. Ang ilan sa mga codename nila sa kanya ay malandi at maharot, dahil madalas siyang mapuri ng mga nakakataas na lalaki sa kanila kahit na bago pa lamang ito. Kahit na minsan ay nasasaktan siya sa mga naririnig, ay ipinagwawalang bahala na lamang niya ito dahil ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho bilang nurse. "Hello, JR?" Bati ni Abigail habang nakatayo sa labas ng hospital. "Oh, napatawag ka." "Nakita ko sa My Day mo malapit lang dyan yung office namin." Sagot ng lalaki sa kabilang linya. "Free ka ba ngayon? Let's grab some coffee." "Ah, sige." Pinilit ni Abigail na hindi kiligin sa sinambit ng binata. Hindi niya mapigilang mapangiti kahit na ilang taon na silang magkaibigan. "Saan tayo magkikita?" "I'll just grab my bag." I'll wait for you na lang." Agad na kumunot ang noo ni Abigail nang sabihin ito ng binata. Muli siyang napangisi. "What do you mean?" Tanong ni Abigail habang nakangiti. "Nandito na ako sa harap ng hospital ninyo Nanlaki ang mga mata ni Abigail at agad na napatingin sa napakaraming mga sasakyan sa parking lot. "Ha? Kanina ka pa dito?" Tanong ni Abigail habang tumitingin sa paligid. "Oo," bulong ng binata. "Kitang-kita ko nga mga ngiti mo rito Agad na napahilamos sa mukha si Abigail nang marinig ang sinabi ng binata. Maya-maya ay nakita niya ang lalaki na naglalakad patungo sa kinatatayuan ng dalaga. "Ikaw asar nito. "Crush mo ko, no?" Agad na napahalakak si Abigail. "Masyado kang gaya-gaya porket alam mong crush kita." Dagdag pa nito. Hindi niya maiwasang mamula dahil sa mga sinambit ng binata. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang mabigat na pakiramdam. "Dami mong sinasabi. Tara, uminom na lang tayo ng kape." Pag-iiba ni Abigail ng usapan, sabay baba ng hagdanan. "Mga sis, may chika ako sa inyo." Agad na naintriga si Abigail nang marinig ang boses ng isa sa mga katrabaho. "Ano yon?" Tanong ng isa pang katrabaho ni Abigail. Kasalukuyang nasa loob ng isang cubicle si Abigail. Balak niya sanang lumabas, ngunit dahil narinig niya ang kanyang mga katrabaho sa labas, ay napagdesisyonan niya lamang na manatili muna sa loob. "Balita ko, iba-ibang lalaking hinaharot niyang si Maharot." "Sinong Maharot?" Sino pa ba? Di si Abigail." Agad na nanlaki ang mga mata ni Abigail sa naririnig na usapan sa labas. Ay hala siya, nakakaloka. "Hala, di nga. Ilang lalaki daw?" "Sabi nila mga 5. 4 sa ospital. Tapos 1 na engineer." "Ay, kabogera ang gaga. Sabay-sabay ha?" Kaya hindi na ako magugulat kung biglang mabuntis yan. Ang tanong, sino kaya doon ang magiging ama? Di natin alam, baka mamaya hindi lang 5. Maya-maya ay hindi na nakapagtimpi si Abigail, kaya padabog niyang binuksan ang cubicle. "Hey, bakit naman Hindi natapos sa pagsasalita ang katrabaho ni Abigail nung makita nilang si Abigail ang lumabas dito. "Ano yung pinagkakakalat niyo sa akin?" Tanong nito. Hindi nakagalaw ang kanyang mga katrabaho. "Magpapakalat na nga lang kayo ng impormasyon, peke pa. Katulad yung mga ugali ninyo." Agad na natahimik ang grupo ng mga nurse at napatingin sa baba. "Sa oras na marinig ko na namang nagpapakalat kayo ng kung ano-ano mang balita, hindi ako magdadalawang isip na isumbong kayo."
Ito ang huling mga salitang kanyang binulong bago maglakad paalis ng comfort room. Uy, anong problema? Tanong ni JR nung makita niyang galit ang itsura ng dalaga na galing sa CR. Kailangan mo ba ng pad? Agad na ngumiti si Abigail at umiling. Thank you JR, pero hindi na. Natapos ang gabi at puro kwentuhan at tawanan lamang ang ginawa ng dalawa. Wala pa rin nagbago kahit ilang taon na ang lumipas. Mama, kamusta na po kayo riyan? Kailan po ba kayo makakalipat dito? Tanong ni Abigail habang sinusuklay ang kanyang buhok. Hindi ko pa alam anak eh. Gusto pa nilang magstay ako sa school kahit ilang buwan pa daw. Sagot ni Tessa sa kabilang linya. Ganun po ba? Ay, nakakalungkot naman. Bulong ni Abigail. Miss ko na kayo, ma. Ako rin naman anak. Pero ganun talaga eh. Bulong ni Tessa. Soon, magiging magkasama na rin tayo. O siya, kailangan ko nang pumasok. Sambit ni Abigail sabay suot ng sapatos. Yung may-ari po ng hospital ay kailangan daw naming i-meet eh. O siya, sige, ingat ka ha. Paalam ni Tessa. I love you, nak. I love you too, mama. Tugon ni Abigail sabay baba ng telepono. Noong nakarating na siya sa hospital ay agad silang tumungo sa isang room kung saan naroon ang kanilang boss. Masaya silang binati ng kanilang boss. Ngunit laking gulat nila noong nawala ang ngiti sa suot nito noong nakita niya si Abigail. Agad na nagtaka si Abigail at nakaramdam ng kaba. Bakit parang nag-ibang timpla nito nung nakita ng boss nila ang mukha niya? Maya-maya ay bigla itong humagulgol. Dahilan para nervyusin ang dalaga. Anong problema? Tanong ni Abigail habang tumitingin sa paligid. Wala naman. Pinunasan ng matanda ang kanyang mga luha at napangiti. Naaalala ko lang yung sarili ko sa'yo nung kabataan ko. Agad na naglakad paalis ang matanda. Dahilan para magtaka ang lahat ng empleyado. Tumigil ito nang may madaan ang doktor. Follow me. Bulong ng boss, sabay lakad palayo. Agad na sumunod ang doktor na si Mr. Perez at naiwang nagbubulungan ang mga empleyado. Ilang oras ang lumipas at malapit na matapos ang shift ni Abigail. Sa sobrang antok nito ay hindi niya napigilan na mapaupo muna. Maya-maya ay nagpatuloy na ito sa paglalakad at sa hindi inaasahan, nabangga niya ang nagmamadaling si Mr. Perez. Are you okay? Tanong nito habang nililigpit ang mga nahulog na papeles. Opo sir, pasensya na po kayo ah. Kayo po ba? Tanong ni Abigail habang kinukuha ang iba pang papeles. Maya-maya ay pasimpleng kumuha ng ilang mga hair strands si Mr. Perez sa buhok ni Abigail. Okay lang ako. Salamat. Sagot ni Mr. Perez. Sir, ito po oh. Nakangiting bulong ni Abigail, sabay bigay ng mga papeles. Una na ho ako ah. Noong makalakad na papaalis si Abigail, ay agad na sinundan ni Mr. Perez ng tingin ang dalaga, bago muling naglakad palayo. Sir! Agad na napatigil sa pagsusulat ang may-ari ng kumpanya noong pumasok si Dr. Perez. Nag-abot ito ng folder at napabuntong hininga. Positive po. Apo niyo nga ho si Abigail. Agad na napatayo sa kinauupuan si Mr. Zhong at agad na lumabas ng office para hanapin si Abigail. Thank you ma, nag-abala ka pa talaga. Nakangiting sambit ni Abigail sabay kuha sa lunchbox na bigay ng kanyang ina. Kailangan niyo na hubang umalis? Oo eh. Malungkot na bulong ni Tessa. Napatigil sila sa pag-uusap noong may sasakyang tumigil sa harapan nila.
Maya-maya ay bumaba ang isang medyo matandang babae na may napakaraming bodyguards. Noong magtama ang paningin nila ni Abigail, ay tumango ito at ngumiti. Ngumiti rin ito at nagpatuloy sa paglalakad. "Sure ho ba kayo, Mama, na kaya niyong umuwi mag-isa?" Tanong muli ni Abigail. Agad na tumango ang kanyang ina at yumakap sa kanyang anak. "Abigail?" Agad na napalingon si Abigail nung may tumawag ng kanyang pangalan. Laking gulat niya nung makita niyang may-ari ng kanilang hospital. Umiiyak itong lumapit sa kanyang kinatatayuan. "Abigail? Abigail, apo ko." Bulong nito. Agad na nanlaki ang mga mata ni Abigail at saka napatingin kay Tessa. "Ano ang nangyayari?" Tanong ni Abigail sabay hakbang papalayo. "Iba ho atang Abigail ang hinahanap niyo." "Dad, what's happening?" Muli silang napalingon nung may nagsalita. Ito ang babaeng kakarating lang na nakatitigan ni Abigail kanina lang. "We found her! Finally!" Masayang sigaw ni Mr. Zhong. "Your daughter, yung kinuha sa atin." Teka ho," bulong ni Abigail. Paano niyo nalamang ako ho yun? Wala pa ho kayong pruweba na nakakuha kami ng hair strands mo," sagot ni Mr. Zhong. "I'm sorry for not telling you. Naunahan ako ng kaba ko. But I became too eager na malaman ang sagot nung nakita kita yesterday, since kitang-kita ko yung sarili ko sa'yo." "Anong nangyayari?" tanong ng anak ni Mr. Zhong. "Bakit ka umiiyak, Dad?" "Ginny, she's your daughter. Yung matagal na nating hinahanap." Nakangiting bulong ni Mr. Zhong. "Yung batang kinuha sa atin. She is finally here." Hindi na napahawak sa bibig si Ginny at napayakap na umiiyak sa dalaga. Nang titigan ni Tessa ang babaeng nasa harapan niya, ay bigla siyang nagulantang noong mapansin niyang pamilyar ang boses at mukha nito. "Ginny?" Napatingin ang matandang babae kay Tessa. Dahilan para manlaki rin ang mga mata nito. "Ginny, ikaw na ba yan?" "Ate?" bulong ni Ginny. "Ate! Oh my God, ate!" dagdag niya, sabay yakap naman sa kanyang kapatid. "Ever since you left the house, I never thought that I would see you again," pahabol nito. "Akala ko nakalimutan mo na ako." "Wait, what?" tanong ni Mr. Zhong. "What's happening? Paano mo siya naging kapatid?" "Dad, pareho kami ng mom. Ngayon lang ulit kami nagkita because she left the house nung nagpakasal ulit si Mama sa bago niya." Nakangiting bulong ni Ginny. "Wow," bulong ni Abigail. "I never thought na magiging magkadugo yung dalawa kong nanay." Agad na nagyakapan ng apat habang umiiyak. "Thank you, Ate Tessa," bulong ni Ginny. At simula nun, ay namuhay na sila ng mapayapa at masaya. Nakangiting bulong ni Abigail. "Grabe naman po yung pinagdaanan nila, no? Ibig sabihin, kinuha si Abigail sa piling ng mga magulang niya?" tanong ni Tristan. "Oo, anak. Nalayo si Abby dahil may mga masasamang taong kumidnap sa kanya. Hindi raw siya kayang patayin ng mga masasamang tao na yon. Kaya dinala na lamang siya sa isang abandonadong lugar." Nakangiting sagot ni Abigail. "Pero nakulong na raw ang mga yon sa awa ng Diyos." "Wow, Mama, ang ganda naman ng story na yan. Thank you po," sambit ni Tristan sabay halik sa pisngi ng kanyang nanay.
Itutuloy ko na po yung assignment ko. Bye-bye! I'm home! Sigaw ni JR. Nang mapatingin ang dalawa sa pinto, ay agad silang napangiti. Papa! Sigaw ni Tristan. Sabay takbo papunta sa kanyang tatay. Ang kwento ni Abigail ay isa lamang patunay na nangyayari ang mga bagay sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Kaya marapat lamang na lagi tayong handa sa kung anumang pagsubok ang ibato sa atin ng panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!